Ngayong araw nga pala ay nakakita ako ng dragonfly. Ito nga pala ang dahilan kung bakit nauubos ang aking mga isda. Ito na nga lang pala ang natira at naubos na ang kanilang kapareha. Mabuti na nga lang hindi nadamay itong ating axolotl. Medyo malaki na nga rin pala to si David at kumakain na siya ng insekto. Kaya naman guys, nilagay ko muna to sa refrigerator para magpalamig. So paano guys? Tara! Ngayong araw nga pala, ipauwi pa lang ako ng bahay. Hinatid ko kasi si Aling Regina sa kanyang trabaho. Sa mga hindi pa nakakaalam, meron na nga palang Facebook page si Aling Regina. Makikilike and follow naman at magbablog na rin siya kagaya ko. Bago nga umuwi, bumili muna ako ng paborito kong pandesal. Tostado nga pala to at mainit-init pa. Agad ko na nga pala tong kinain, baka kainin pa ng iba. At dahil wala naman tayong gagawin ngayong araw, napagpasyahan ko na maglinis. Napakakalat na kasi dito sa aming likuran dahil sa mga puno. At syempre guys, i-update ko rin pala kayo sa aking mga alagang isda. Isang buwan ko na nga pala tong hindi nalilinis kaya ganito na ang kanyang itsura. Napakadumi na nga pala ng kanyang tubig at meron pang mga lumot. Kumuha naman ako ng maliit na planggana at ng tubig para dito ilagay ang ating mga alagang isda. Habang naglilipat nga ay meron ako nakitang kakaiba. Akala ko nga anak to ng ating gaping ngunit hindi pala. Ito nga pala ay isang dragonfly na kumakain ng mga isda. Pangalawang beses na nga pala ako makakakita nito. Sila nga pala ay insekto na nakakalangoy sa tubig. Sila nga din pala ang dahilan kung bakit nauubos ang ating mga alaga. Para naman makaganda ipapakain ko sila sa ating mga alagang Oscar fish. Mga monster fish nga pala to na walang inaayawan sa pagkain. Mabuti na nga lang hindi kinain itong ating alagang axolotl. Ito nga pala ay si David at kumakain din siya ng insekto. Medyo payat nga lang siya ngayon dahil wala tayong gaano mahuling langaw. Naubos na nga rin pala ang mga kitikite dito sa aming bahay dahil sa kanya. Habang naglilinis nga pala ng aquarium, ito nga pala ilalagay ko muna sa ref. Sanay naman sila sa malamig na temperatura kaya wala dapat tayo pag-alala. Makikita nga pala sa kanilang tubig na sobra na ang dumi. Ito nga pala ay nagkukulay putik na at kailangan ng palitan. Kapag maglilinis nga pala tayo ng aquarium, dapat meron tayong iba yung pag-iingat. May mga matatalas kasi ito na parte na kailangang iwasan. Gumamit nga pala ako dito ng Scotch Brite para matanggal ang mga lumot. Hindi nga pala ako gumagamit ng sabon dahil baka makasama sa ating mga alaga. Bali guys, ito nga pala yung ilalagay natin mga bato. Hinugasan ko na rin to para matanggal ang mga dumi. Para kahit papano nga ay magkaroon ng design ng ating aquarium. Para hindi makalat, dito ko lang pala siya ilalagay sa may bandang tabi. Hinugasan ko na rin pala itong ating puno ng water plant. Buhay na buhay kasi ang aquarium tingnan lalo na kapag may halaman. Huwag nga din pala natin kakalimutan maglinis ng filter. Ito nga palang tubig na kinukuha ko ay galing lang sa gripo. Mga 3 batya nga lang pala ng tubig ang ginagawa ko dahil hindi ko to pinupuno. Isip ko kasi na baka mahirapan makalangoy ang ating mga isda. Hindi pa tapos ang ating video dahil meron tayong konting commercial. Bago ang lahat, ang video na ito ay hatid sa inyo ng 1xBet. Ito nga pala ang #1 legit betting site na kung saan pwede kang manalo kahit nasa bahay ka lang. Mag-register ka lang gamit ang iyong contact number at gamitin ang promo code na BoyMacho. Dito nga ay pwede kang makakuha ng 12,000 bonus sa unang deposit mo pa lang. Pwede ka rin palang tumaya sa mga paborito mong sports. Gaya na lang ng boxing, soccer at especially sa basketball. Mas pinadali na rin ang cash in at cash out through GCash. So ano pang hinahantay nyo guys? Nasa comment section ko nga pala yung link para mag-register. Hindi ko nga pala tinapon yung ating mga lumang aqua plants. Pwedeng pwede pa kasi natin tong gamitin dahil hindi pa naman sila lanta. Napakalaking tulong kasi nito sa ating mga lagang isda. Makikita nyo nga pala sa ating video na naglalabas ito ng mga bula. Oxygen nga pala ito na natural na nilalabas ng ating mga halaman. Tayo nga pala ay nag-a-acclimate para hindi ma-water shock ang ating mga isda. Filter nga pala ang ginagamit ko sa pagsacycle ng tubig. Kamustahin naman natin itong alaga nating axolotl. Mukha naman na preskohan si David at nakapag-relax. Bago nga pala natin siya ibalik sa aquarium, papakainin ko muna siya ng paborito niyang langaw. Sa sobrang sarap nga daw nito ay muntik niya na makain pati dulo ng stick. Makakaiwas na nga rin pala to sa stress dahil malinis na ang kanyang tubig. Komportable na rin ang kanyang paglangoy dahil ito ay malinaw na. Excited na nga rin pala itong ating mga alagang gapi. Hindi na rin sila kakabahan lumangoy dahil wala na ang mga dragonfly. Bigla ko nga napansin na buntis pala itong ating mga breeder. Sila nga pala ay magbubuga ng prey para makapagpadami. So paano guys, hanggang dito na lang. Maraming salamat sa panonood. Paalam! Yeah!